Ang Mindoro Loop, isang biyahe na magdadala sa iyo sa mga likas na ganda, puno ng kwento at bagong karanasan. Mula Abra de Ilog, tatahakin natin ang mga kalsadang puno ng natural na ganda at adventure. Ang unang bayan na madadaanan natin ay ang Mamburao, ay ang kabisera ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Kilala ito bilang isa sa mga pangunahing sentro ng komersyo, agrikultura at pamahalaan sa kanlurang bahagi ng isla. Matatagpuan ito sa tabi ng dagat, kaya't isa rin itong destinasyon para sa mga naghahanap ng tahimik na bakasyon sa tabing dagat. Ang Mindoro Loop ay isang biyahe ng tunay na kalikasan, kultura at kwento na magbubukas ng bagong pananaw sa buhay. Sumama ka sa Mindoro Loop at mararanasan ang kakaibang adventure. So what's up mga kalok? So yun nga, magandang gabi at another video, another travel, at welcome back sa my channel sa mga nanonood dyan sa YouTube at sa Facebook. At yun nga, mabiyahe kami ngayon, another adventure. Sana subaybayan nyo at panoorin nyo. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. At ngayon pupunta tayo sa Mindoro, lalabas na tayo ng Luzon para makita natin kung gaano kaganda ang Mindoro. Yan, isa yan sa mga pangarap ng bawat rider na makaikot sa Mindoro. So, ano pa hinihintay nyo? Tara na, let's go! So, pagas muna tayo bago tayo tumungo ng Batangas Pier dahil may layo-layo din yung biyahirin natin dahil almost 69 kilometers ang biyahe natin papuntang pier. At yun, medyo matraffic. Yan, marami-raming riders pala rin ngayon. Pagpagas na tayo ng 456 at hindi ko nga nakunan dahil nagloko na naman si GoPro. Hindi ko alam kung bakit. And then anyway, time check 23:40, so it means 11:40 na. Ayan, so kailangan namin makarating bago mag alas 3 sa Batangas Pier para makasakay kami ng alas 3 na schedule papuntang Abra de Ilog. So ang sasakyan nga namin pala yung Montenegro shipping line na Roro. So anyway, so yan, let's go na. Good morning mga kalok. So nandito tayo ngayon sa Batangas Pier. So itong nasa harapan natin, ito na yung mismong entrance ng pier dahil tayo ng Batangas Port. So magtatanong lang tayo paano yung process kung saan yung sakayan ng Montenegro. Boss, magtatanong lang po, paano yung saan po yung sakayan po ng Montenegro po? Sasakay niyo motor? Opo. Salamat po. And so dun tayo sa may ito. Yan, tanong tayo. Boss, po, Montenegro po? Pororo? Kaliwa kayo, kaliwa kayo. Kaliwa. Kaliwa. Ito. Yeah. Ito ba? Ha? This way to inspection area. Sama ba? Yan, naliligaw tayo dahil first time nating umakay ng Roro. So hanapin natin yung papunta to this way to Terminal Building, Marshall. Baka ito dito tayo. Yan. Ayun, Roro. Ayun, Non-Roro tsaka Roro. Yan, Calapan, Abra de Ilog, Katiklan, Roblon, Colasi. Yan, ito yung mga dadaanan natin. Morning po. So yan, binigyan na tayo na ano ba to? Assessment form. So hintayin natin. So wala pang presyo. Ayan, 65 pesos. Maganda ka na ng Ayan, magbabayad na tayo dito ng 65 pesos.
Wait lang po. Ano na? Ayan. So ayan, una nating binayaran yung 65 pesos dun sa inspection form. So ngayon, saan naman tayo pupunta? Siguro sundan na lang natin tong mga sasakyan na to dahil hindi natin alam eh. Yeah. May barya pa. This way. Saan ba to? Boss? Abra de Ilog? Doon. Sige po. Ayun, dun daw tayo. Sa may maliit. Abra de Ilog? Line 2. Sa loob po, sa loob. Pasok po ako doon. Salamat. Line 2. Ayun, line 2. Sa line 2. Teka lang. Nagmamadali ka naman eh. Ayan, ang dami marami rin pala mga sasakay ng Roro. So, bawat linya pala dito, iba-iba kung saan pupunta. May Calapan, Calasi. Yun, dito tayo ngayon sa Abra de Ilog. Waiting tayo dito. So, mukhang baba ka na muna. Ayan. So, ano yung ticket na binigay sa atin? Tingnan ko nga ma. So, ito yung binayaran natin, 65 pesos. So, ito na yung ticket. Bale. Ayan. So, hindi pa tayo nakapagbayad yung mismong sa motor natin. Tingnan natin kung magkano. Then mga kalok, so nagtanong na rin si Mrs. doon kay tatay na kung paano yung process. Since first time nga namin talagang sumakay ng Roro, gamit pa tong motor namin, dala namin. Yun nga, dito na lang din daw pala sisingilin yung mismong fare nung mismong motor. Saka siguro nung mismong backride, dahil may bayad yung backride, ang libre lang yung mismong driver. Kasama na rin sa bayad ng mismong sasakyan mo. So yan, waiting na lang muna tayo dito. Dito, magsisimula ang tunay na adventure, ang pagtawid mula Luzon patungo Mindoro. Sa likod ng paglalakbay, may kapayapaan. Habang binabaybay ang dagat, ramdam ko ang excitement at misteryo ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Welcome to Abra de Ilog, ang pinto ng Mindoro. Mula rito, bubuksan natin ang bawat kwento, tanawin at karanasan na alok ng isla. Mga kalok, so simula na ng journey natin dito sa Mindoro. So magsisimula tayo ngayon dito sa Abra de Ilog. So titignan natin kung ano yung mga magagandang lugar at ang mga hidden gem dito. Alam naman natin na napakaganda ng Pilipinas. So nandito na tayo ngayon sa Abra de Ilog. At ang pupunta natin dito, unang-una yung Agbalala Waterfalls. So according kay Google Map, 21 minutes. Ayan, makikita nyo, 21 minutes. 13 kilometer ang tatakbuhin natin. Ang napakaganda ng bundok na yun, no?
Grabe oh. Ganda oh. So kanina nagtanong rin ako dun sa isang lokal, si Manang tricycle driver, at sabi niya 8 minutes lang naman mula sa kalsada, at meron tayong babayaran na 100 na entrance fee, at meron naman din daw mag-a-assist. At ang isa na rin ang tanong ko doon, kung kaya bang daanan o kaya bang raanan ng motor. Kaya sabi naman niya, sementado naman ang kalye, kaya kayang-kaya. So yun mga kalok, so nandito na tayo ngayon sa may pwesto ng Agbalala Falls. Pero kung makikita nyo, putol yung daan, or yun yung mismong daan sa kabila. Gigilid ka, ayun nga, ayun yung motor oh. Tapos ito yung mismo papunta na siguro to sa ilog. Ito na yung papuntang falls. So yung tubig na to, malamang nanggagaling to sa falls mismo, at kumukonekta papunta dun sa dagat. Magandang umaga po. Ito dyan po ba yung Agbalala Falls po? Dito po. Tapos pag nanggaling po ba dun sa taas po, mga ilang minutong lakaran? Mga 5 minuto, mga ganun po. Yun nga lang, yung motor ko parang hindi ko may bababa, masyadong malaki kasi. Silipin ko lang po dito ah. So yan, ito na yung mismo. Ayan. So kung makikita nyo yung lugar, ayan o. Ayan, sa may dulo yung mismong falls. Ayan, ang ganda oh. Ang linaw ng tubig, parang ang sarap tumalon. Ayan. So ang problema kasi natin, hindi ko may bababa yung motor ko, delikado. Baka hindi na tayo makaahon. At dahil mabigat din yung mga daladalahin ko, at alam naman nyo, scooter lang naman yung dala kong motor, baka masiraan tayo ng panggilid o ng lining. So napag-desisyon na namin ni Mrs. na hindi na pumunta o silipin yung falls. At yun nga, nakita nyo yung trekking na naman, pagod, nakakapagod. Tapos 100 meters mula din sa natatayong ko kanina, papasok, napaangat. So tara, siguro tumungo lang tayo ngayon sa Mamburao. Doon na lang tayo, yun na yung susunod na ating destinasyon. So ngayon, pagkababa natin ng Roro, patungo na tayo ngayon sa Mamburao. Magmula Abra de Ilog. So 27 minutes away, andun na tayo sa mismong bayan ng Mamburao. Mula pantalan ng Abra de Ilog, tinahak namin ang daan papuntang Mamburao. Dito mo mararamdaman ang ganda ng probinsya, preskong hangin, tanimang sagana at bundok na tila yumayakap sa daan. At bago kami tumungo sa mismong bayan ng Mamburao, aking nasilip sa aking mapa na may parola na malapit sa aming tinatahak na daan. Hello, so papunta naman tayo ngayon sa may parola. Nakita ko lang dito sa mapa, 15 minutes away mula dito sa highway na Mamburao. Ngayon, natatanong ko na yung dagat. Mukhang maganda itong pupunta natin. Kahit sabihin mong rough road, sulit to, sulit. Ay, excited na ako makita tong dulo. Yeah, tara. At dito ko nasilayan ang malaparaisong ganda ng lugar na tinatawag nilang Parola Park.
dito sa Mamburao, Sitio Dungon, Barangay Tayaman. So what's up mga kalok? So nandito tayo ngayon sa may Parola, sa bayan pa rin ng Mamburao. So dito sa dulong bahagi na to, dahil yung lugar na yon nakita natin yung kanina sa drone na mayroong parola na napaka maliit din, di naman sa ganong kalakihan, yung sakto lang. Pero napakaganda ng lugar, tapos makikita mo mayroong beach, oh. Ayan yung beach, napakaganda. Parang alam mo meron siyang hidden paradise dun sa gilid ng parola. Mapapansin nyo, ang pangunahing pamumuhay rin dito malamang sa malamang pangingisda, dahil kung mapapansin nyo, yung mga maliliit na bangka na yan, gamit nila yan sa pangingisda dun sa laot. Ayan. Dito pumunta lang tayo, dito nakisuyo lang tayo sa mismong resort. Yan yung Kyler's Place. Ayan. So kung magagawi kayo dito sa Mamburao, sa may bandang Parola, try nyong subukan ditong pumunta, dahil nakikita nyo napakaganda. At kung mapapansin nyo, meron din silang maliit na bakawan. Yan, isa yan sa mga masarap pwestuhan kapag naliligo ka sa dagat, dahil nandun habang nakababad ka sa dagat, nandun ka sa lilim ng mga bakawan na yun, oh. Yan, sana kita sa camera. Yan, andun, yan, malapit doon sa may bandang dulo. Yan. At meron silang katabing resort din dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng resort, pero mukhang yun, private din. Yan. Maganda ng lugar, oh. Grabe. So yan mga kalok, so eto na pala yung mismong bayan nila. Napakalaki ng Mamburao, sakop ng Mamburao. Isipin mo, napakaliit lang noong Abra de Ilog, tapos parang pumasok na noong ilang kilometro lang, pumasok na ako ng Mamburao, na akala ko yung kaninang tinitignan ko bayan na. Hindi pala. Ngayon pa lang ako pumapasok ng bayan nila mismo. At yun nga, wala akong nakikitang arko. Yun yung gusto kong makita. So nandito tayo sa mismong main road pa rin. Ayan, Municipal of Mamburao. Ayan, oh. Okay. Hindi naman linggo. Bakit parang walang katao-tao sa kalye? So, saan kaya tayo dito pwedeng mamahinga muna? Yan, ito yung mismong bayan nila. Meron sila dito ng simbahan din, no? Ayan, no? Hindi kita maintindihan? Ayun, may 7-Eleven. Mag 7-Eleven na lang tayo. Mag 7-Eleven na lang tayo. Yan, ito yung Occidental National High School nila. Oh, naka-open yan. Yan, napakalawak ng main road nila. Ewan ko yan kung magta-traffic pa dito.
Oh, ang galing ni Kuya. Oh. Mamburao Airport. Oh, may airport pala dito. Tapos yan, papunta ng Santa Cruz. Ayan, so kakaliwa tayo dito sa 7-Eleven. Magpapahinga muna tayo. Oo, kakape muna. Ang bayan ng Mamburao ay isang ikatlong klaseng bayan ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Taon 2017 sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas, ang Mamburao ang kapitolyo ng Mimparom, na ibig sabihin ay Mindoro, Palawan, Romblon. So yun, nakalagpas na tayo ngayon sa Mamburao at nakita na natin ang ganda ng parola nila na aking sinadya talaga. At yung mismong bayan, napakaganda sa aerial shot. At ngayon, papunta naman na tayo ng Santa Cruz hanggang Sablayan. So, titignan lang natin kung ano rin doon, kung ano yung mga magagandang lugar, ano yung mga pinagmamalaki nila. Ano, dito, sakto dito may Blue Lagoon, ilog. Ilog. Ang lapad ng ilog nila, no? Yan, doon sa Mamburao, natuklasan ko yung isang magandang lugar doon na alam mo yung bibihirang pinapasok dahil yung mismong daanan rough road at talagang mapapadalawang isip ka kung itutuloy mo pa ba. Pero sa akin bilang biyahero, hanggang lumalalim at nagiging mahirap ang daan, alam ko naman na maganda ang aking makikita sa kaduluhan. Kaya yun nga, nakita natin yung parola at hindi na naman natin nalapitan, pero nakita naman natin sa aerial shot na napakaganda. Ngayon, binabaybay namin ngayon ni Mrs. tong kahabaan ng coastal road. Ito, mainit na dahil 10:28 na, magtatanghali na rin. At kung mapapansin nyo, kabukiran yung mga nasa gilid, palayan, tapos sa background, bundok na napakaganda. At kanina pa nga rin ako nagtataka, kaya pala hindi pala ganun kadami ang tao sa kalye. Labor Day nga pala ngayon, holiday, kaya siguro kakaunti rin ang tao dito sa kalsada. Santa Cruz, kakanan na tayo. Ayan, dito sa pagkanan na doon tayo sa mismong poblasyon ng Santa Cruz. So pag dumiretso ka doon, Mamburao pa rin. Napakalaki ng sakot ng Mamburao talaga, no? Ayan, mga kalokso, kakain na muna kami ni Mrs. At manananghalian na rin dahil tanghali na. So ayan, ano mga ulam? Ayan, tinola, minuj. Ano po ito? Kilawin po. Kilawin. Masarap ng kalawin na. Sinigang nga, sinigang. Sabi ka rin. Ano yung sinigang? Bangos po. Ayan. Ewan. Ano yan? Ay, baka. Singkong baka. Kilawin na lang sa akin. Yan. Kain muna tayo. So yan, manananghalian muna kami dito sa may Santa Cruz. At ito nga, meron kaming kilawin, saka sinigang na bangus. At sobra init ng panahon talaga ngayon. Hindi na kaya. So, kain muna kami ngayon.
At yun nga, update, 2 bayan na lang matatapos na namin yung Occidental, Sablayan, San Jose. Dito talagang sa Occidental parang nakikita ko na provincial life yung datingan at napakaganda, napakatahimik, halos kabukiran o palayan ang makikita mo kaliwat kanan at ang napakaganda ng mga kabundukan na parang kung titignan mo parang mga rolling hills. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng Mindoro West Coastal Road, aking nasilayan na may lawa sa pagitan ng mga rolling hills dito sa Santa Cruz Occidental. Sa huling bahagi ng araw, muling tumakbo ang gulong papunta sa susunod na bayan. Ganito pala ang Mindoro, bawat kilometro may kwento. Pero hindi pa dito natatapos ang kwento. Sa susunod na kabanata, sa bayan ng Sablayan at iba pang madadaanan na atraksyon at ang kalikasan na tila di totoo sa ganda. Hanggang sa susunod na biyahe, paalam! Hanggang sa muli, dahil travel never end.